Huwag kang praning ma, konting tiis na lang. Pakakasalan ko lang naman si Florencia dahil kailangan natin ang yaman ng ama niya para maisalba ang pangalan natin. Pagkatapos ng seremonyang ito, itatapon ko rin siya na parang basahang marumi. She's nothing but a plain boring tool for our survival. Ang boses ni Eduardo ay malamig walang bakas ng pag-ibig na ipinapakita niya sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ang bawat salita ay parang laslas ng patalim sa hangin ng silid-bihisan. Sa labas ng pinto nakatayo si Florencia. Ang kanyang suot na puting belo ay tila naging isang mabigat na tanikala. Sa kanyang nanginginig na mga kamay hawak niya ang isang maliit na kahon, isang antigo at mamahaling relos na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ina na balak sana niyang iregalo kay Eduardo bago sila humarap sa dambana. Ito ang simbolo ng kanyang buong pagtitiwala ng kanyang wagas na pagsuko sa lalaking akala niya ay kanyang langit. Dahan-dahang lumuwag ang kapit ng kanyang mga daliri. Ang maliit na kahon ay bumagsak sa alpombra nang walang ingay ngunit sa pandinig ni Florencia, ang pagbagsak na iyon ay tila pagguho ng isang buong bundok. Ang kanyang hininga ay nagbara sa kanyang lalamunan tuyot at mapait. Ang mundo na kanina lang ay puno ng bulaklak at awit ng mga anghel ay biglang naging isang madilim at masukal na hukay. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Isang kasangkapan lamang na gagamitin at pagkatapos ay itatapon sa kawalan. Hindi siya nakagalaw. Ang kanyang mga paa ay tila ibinaon sa semento. Nais niyang sumigaw, nais niyang itanong kung bakit ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay ang piping saksak ng katotohanan. Ngunit bago pa man niya mabawi ang kanyang diwa, ang pinto ay bumukas. Si Doña Carmen, ang ina ni Eduardo, ay lumabas na may mapang-uyam na ngiti, ngunit agad itong napalitan ng huwad na pagkagulat nang makita ang manugang. Florencia, kanina kapabarian halika na naghihintay na ang simbahan. Huwag mong paghintayin ang kapalaran mo, wika ng matanda habang hinahawakan ang kanyang braso, nang napakahigpit tila isang lawin na ayaw pakawalan ng kanyang huli. Ang seremonya sa loob ng Cathedral ng San Isidro ay nagsimula sa ilalim ng mabigat na katahimikan. Ang bawat hakbang ni Florencia sa pasilyo kasama ang kanyang amang si Don Tomas ay tila paglapit sa isang bitayan. Ang kalyo sa puso ni Florencia ay nagsimulang mabuo sa bawat segundong tumitibok ang orasan. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng sumpa, hindi ang banal na salita ng pari ang bumasag sa katahimikan, kundi ang isang matinis at mapanghas na tinig mula sa likuran. Itigil ang kasal. Ang babaeng iyan ay hindi karapat-dapat sa altar. Si Doña Carmen ay tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng puot at pag-arte. Sa kanyang kamay ay iwinawagayway niya ang isang bukas na pitaka, ang pitaka ni Florencia. Nawawala ang gargantilla de oro, ang pamanang alahas ng aming pamilya, at nakita ko ito sa gamit ng babaeng ito. Magnanakaw ka, Florencia. Ginamit mo ang aking anak para pagtakpan ang pangungulimbat mo para pambayad sa utang ng iyong ama. Ang bulungan ng mga marites sa loob ng simbahan ay parang dagsa ng mga bubuyog. Ang mga cellphone ay nagsimulang itaas. Kumukuha ng bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Lumingon si Florencia sa kanyang pinsan, na si Lina ang tanging nakakaalam kung nasaan ang tunay na ebidensya ng katapatan niya. Ngunit si Lina ay umiwas ng tingin, ang mga labi ay nakatikom, dala ang traidor. Napabuya sa kanyang bulsa. Hindi totoo yan, Papa, hindi totoo yan. Bulong ni Florencia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi ang paratang ni Doña Carmen. Ito ay nang bitawan ni Eduardo ang kanyang kamay nang may pandidiri, tila ba siya ay isang ketungin. Hindi ko akalaing magagawa mo ito, Florencia. Pinagkatiwalaan kita pero basura ka rin pala. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na ungol ng sakit ang narinig mula kay Don Tomas. Ang matanda na ang tanging yaman ay ang kanyang dangal ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Papa, ng sigaw ni Florencia ay bumasag sa cathedral. Bumagsak si Don Tomas sa malamig na sahig na marmol. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa lupa ay mas malakas pa sa anumang kulog. May dugong lumabas sa gilid ng kanyang labi. Sa kanyang huling hininga, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Florencia, hindi ng galit kundi ng labis na paghahabag. Ang kanyang kamay ay bahagyang itinaas, tila nais haplusin ang pisngi ng anak bago ito tuluyang nalaglag at nawalan ng buhay.
Ang puting gown ni Florencia ay nabahiran ng pula ang dugo ng kanyang ama. Sa gitna ng simbahan habang ang mga tao ay sumisigaw ng magnanakaw at mamatay tao, si Florencia ay naiwan na yakap ang malamig na bangkay ni Don Tomas. Wala siyang iniyak. Ang kanyang mga mata ay tuyot, ngunit ang apoy sa loob nito ay nagsimulang magliyab. Ang pag-ibig na kanyang ipinunla ay namatay kasama ng kanyang ama at sa abo nito isang bagong Florencia, ang isinisilang isang babaeng wala ng takot, wala ng luha at may pusong kasing tigas ng kalyo. Eduardo, Doña Carmen, isinusumpa ko sa dugong ito ng aking ama darating ang araw na kayo naman ang magmamakaawa para sa inyong hininga. Mate. Wala ka ng karapatang tumapak sa lupang ito, Florencia. Ang bawat hininga mo ay isang insulto sa alaala ng iyong ama at sa dangal ng San Isidro. You have until sunset to pack your things and leave. Huwag mo nang hintayin, nakaladkarin ka ng mga pulis palabas ng sarili mong pamamahay. Ang boses ng sheriff ay walang emosyon habang iniabot ang foreclosure notice. Ang bahay na itinayo ni Don Tomas sa loob ng 3 dekada, ang bawat haligi na naging saksi sa paglaki ni Florencia ay selyado na ngayon ng pulang laso ng bangko. Nakatayo si Florencia sa gitna ng sala, suot pa rin ang kanyang wedding gown, naputikan na at may tuyong mantsa ng dugo sa laylayan. Kaninang madaling araw lamang inilibing niya ang kanyang ama sa isang liblib na sulok ng sementeryo, malayo sa mga mararangyang puntod ng kanilang mga ninuno, dahil ayaw siyang payagan ng kura-paroko na ilibing ito sa gitna ng serye ng kahihiyan. Tiningnan ni Florencia ang mga linyang nakasulat sa papel. Ang bawat letra ay tila mga langgam na kumakain sa kanyang huling hibla ng pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, ang mga ito ay naging kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Ang dati rating malambot na palad ng isang heredra ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang hapdi, isang tila nagbabagang pakiramdam sa ilalim ng balat. Lumingon siya sa paligid. Nakita niya ang kanyang pinsan na si Lina, na nakatayo sa may tarangkahan suot ang isang mamahaling seda na blusa na alam ni Florencia na binili mula sa suhol ni Doña Carmen. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng pinsan, tanging pandidiri lamang. Bakit, Lina? Ang mahinang tanong ni Florencia. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong alikabok, bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Bakit mo ipinalit ang pamilya natin sa pera ng mga aswang na yon? Ngumisi si Lina, isang ngising puno ng pait. Family Florencia, matagal na akong pagod na maging anino mo. Habang ikaw ay laging nasa liwanag, ako ang tagabitbit ng gamit mo. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. You're nothing but a trashy criminal. At least ako may kinabukasan na. Ang bawat salita ni Lina ay tila mga karayom na pilit na ibinabaon sa puso ni Florencia. Ngunit sa halip na umiyak, dahan-dahang lumapit si Florencia sa isang lumang istante. Kinuha niya ang isang pares ng kupas na guwantes sa paghahalaman, ang guwantes na ginagamit ni Don Tomas tuwing nag-aalaga ito ng mga rosas sa likod bahay. Isinuksok niya ito sa kanyang bulsa. Ito lamang ang kaisa-isang bagay na dadalhin niya mula sa kanyang nakaraan. Sa labas, ang mga tao sa San Isidro ay nagkakatipon na. Ang mga bulungan ay tila dagsa ng mga linta na sumisipsip sa kanyang natitirang lakas. Napakasama ng anak na iyon, sabi ng isang kapitbahay na dati ay laging humihingi ng tulong sa kanyang ama. Pinatay ang sariling tatay sa sobrang hiya. Naglakad si Florencia palabas ng pinto, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, kahit na ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Ang mga bato na ibinabato ng mga bata sa kanya ay hindi niya naramdaman. Ang mas masakit ay ang katahimikan ng mga taong akala niya ay kaibigan. Nang makarating siya sa istasyon ng bus, ang huling sinag ng araw ay unti-unti nang naglalaho. Ang alikabok ng San Isidro ay kumakapit sa kanyang balat, tila ayaw siyang tantanan ng kanyang kabiguan. Isang matandang babae na nakatago ang mukha sa ilalim ng isang lumang bandana ang lumapit sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit inilagay nito ang isang maliit na sobre sa kanyang palad bago mabilis na nawala sa dilim. Binuksan ni Florencia ang sobre. Sa loob nito ay isang one-way ticket patungong Davao at isang kapirasong papel na may nakasulat. Ang lupa ay hindi nagsasabi ng kasinungalingan. Doon ka magsimula kung saan walang nakakakilala sa iyong luha. Sumakay si Florencia sa bus. Habang unti-unting lumalayo ang mga ilaw ng San Isidro, tinitigan niya ang kanyang mga palad sa dilim. Nararamdaman niya ang pagtibok ng kanyang dugo,
ang galit na unti-unting nagiging isang malamig at matigas na determinasyon. San Isidro, lilingunin kita balang araw. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako ang babaeng inyong niluraan. Ang bawat alikabok na ipinahid niyo sa akin, gagawin ko itong ginto na hinding-hindi niyo mahahawakan. Sino ang nagbigay ng tiket na iyon? At anong uri ng impyerno o langit ang naghihintay sa kanya sa Davao? Walang puwang dito ang mga luhang galing sa San Isidro. If you want to survive, you forget who you were and start acting like you're na pinalayas na sa mundo. You're just another mouth to feed that I don't need in this godforsaken farm. Ang boses ni Mateo ay tila isang tuyong sanga na nabali magaspang matigas at walang bahid ng awa. Nakatayo siya sa harap ng isang dampa na yari sa kawayan. Ang kanyang balat ay tila tanso sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa Davao. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga peklat mula sa pagtatrabaho sa lupa at ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling na nagmamasid sa bawat galaw ni Florencia. Nakatayo si Florencia sa gitna ng masukal na daan. Ang kanyang bagong sapatos na pangkasal ay balot na ng malapot na putik. Ang kanyang puting gown na ngayon ay tinakpan niya ng isang lumang jacket ay naging isang maruming basahan na lamang. Ramdam niya ang init ng sikat ng araw na tila humahaplos ng marahas sa kanyang mapuputing balikat, isang sensasyong hinding-hindi niya naranasan sa malamig at maginhawang buhay niya noon. Ang kanyang lalamunan ay tila isang tuyong balon. Ang bawat paglunok niya ay nagdudulot ng hapdi. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging panulat at mamahaling baso lamang ang hawak. Ngayon ang mga daliring iyon ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi sa gutom at pagod matapos ang mahabang biyahe. I didn't come here for your pity, Mateo. Ang sagot ni Florencia bagaman ang kanyang boses ay mahina at paos. I came here to work. Give me a task, kahit ano. Tumingin si Mateo sa maliit na bag na hawak ni Florencia. Work! Do you even know how to hold a bolo? O baka akala mo ay namimitas lang tayo ng mga rosas dito para gawing dekorasyon? This is a cacao farm, Florencia. Ang lupang ito ay uhaw sa pawis at dugo bago ka nito bigyan ng kahit anong bunga. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang amoy ng lupa at tuyong dahon ng kakao ay humalo sa hangin. Look at me, utos nito. Nang magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Florencia ang isang kakaibang kilabot. Hindi ito ang tingin ni Eduardo na puno ng panlilinlang. Ito ay tingin ng isang lalaking nakasaksi na sa impyerno at piniling manatili doon. Ang bawat kalyo sa kamay ko ay kwento ng bawat pagkatalo ko. Kung handa kang magkaroon ng ganyan, manatili ka. Pero kung ang plano mo lang ay magdrama, bumalik ka na sa San Isidro at hayaan mong lamunin ka ng kahihiyan doon. Dahan-dahang binuksan ni Florencia ang kanyang palad. Doon nakatago ang lumang guwantes ng kanyang ama. Hinigpitan niya ang kapit dito. Ang alaala ng dugo ang mukha ni Don Tomas ay muling naglaro sa kanyang isipan, tila isang lason na nagbibigay sa kanya ng lakas. I am already dead to San Isidro, ang mariing deklara ni Florencia. Ang babaeng nakilala nila ay namatay na sa loob ng cathedral. I am here to grow something out of my own ruins. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Tumalikod siya at kinuha ang isang kinalawang na itak na nakasabit sa gilid ng dampa. Ibinagsak niya ito sa paanan ni Florencia. Ang tunog ng bakal na tumama sa matigas na lupa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, tila isang hamon na naghihintay ng tugon. Then prove it. Linisin mo ang likod ng farm hanggang sa lumubog ang araw. Kung may natitira ka pang balat sa iyong mga palad, mamaya doon kita pa kakainin. Pinanood ni Florencia si Mateo na maglakad palayo papasok sa masukal na taniman ng kakao. Ang bawat hakbang ng lalaki ay tila pag-angkin sa lupang kinalalagyan nila. Tumingin si Florencia sa itak, pagkatapos ay sa kanyang malalambot na kamay. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang pagbabago mula sa isang biktima tungo sa isang mandirigma. Ngunit habang dinadampot niya ang mabigat na sandata, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Bakit tila kilala ni Mateo ang kanyang pangalan bago pa man siya magpakilala? At ano ang itinatago ng lalaking ito sa likod ng kanyang mga peklat, Mateo? Isa ka bang tagapagligtas o isa ring mananakop na naghihintay ng tamang pagkakataon upang ako ay durugin?
Sabi ko na nga ba ang mga kamay na yan ay para lamang sa pagsuot ng alahas at pag-aayos ng buhok. You are nothing but a fragile porcelain doll, Florencia. Kapag nabasag ka, diretso ka sa basurahan. Ang tinig ni Doña Carmen ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Florencia, kasabay ng bawat pag-unday niya ng itak sa masukal na damuhan. Ang bawat talim ng bakal na tumatama sa matitigas na sanga ay nagpapadama ng isang matinding panginginig na dumediretso sa kanyang mga balikat. Nasa ilalim siya ng nakatirik na araw. Ang pawis ay humahalo na sa alikabok sa kanyang mukha, gumuguhit pababa sa kanyang leeg, na tila mga maliliit na uod. Ngunit ang pinakamatinding sakit ay hindi nanggagaling sa init, kundi sa kanyang mga palad. Ang balat na dati ay kasing kinis ng seda ay puno na ngayon ng mga paltos na tila mga bulkang handang sumabog. Ang isa rito ay pumutok na at ang malapot na likido ay humahalo sa dumi at kalawang ng itak. Napabitaw si Florencia sa sandata. Ang paghinga niya ay mabilis at gulo-gulo. Napasandal siya sa isang puno ng kakao, ang kanyang dibdib ay kumikirot sa sobrang pagod. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Doon sa gitna ng hapdi ay nakita niya ang unang bakas ng pagbabago, isang mapulang bahagi ng balat na unti-unting tumitigas. Ang unang kalyo. Ano, susuko ka na ba? Sinasabi ko na nga ba hanggang dyan ka lang? Ang malamig na boses ni Mateo ay narinig niya mula sa likuran. Hindi siya lumingon. Pinilit ni Florencia na itikom ang kanyang kamao kahit na tila sinusunog ang kanyang laman. Hindi ako susuko, Mateo. Kung akala mo ay mapapauwi mo ako sa San Isidro dahil lang sa ilang paltos nagkakamali ka. Lumapit si Mateo, ang kanyang anino ay binalot ang maliit na katawan ni Florencia. You're bleeding. Ang tigas din ng ulo mo, no? You're acting like you have something to prove to the world, but the world doesn't care about you, Florencia. Ang lupa lang ang may pakialam sa iyo rito. Biglang hinablot ni Mateo ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, ngunit may kakaibang ingat na hindi nito maipakita sa salita. Kumuha si Mateo ng isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa na may lamang madikit na dagta mula sa halaman. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa sugat ni Florencia. It will sting, babala ni Mateo. Napasinghap si Florencia nang dumampi ang gamot. Ang hapdi ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na ibinoon sa kanyang palad. Napakapit siya sa braso ni Mateo, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na masel ng lalaki. Sa sandaling iyon, sa gitna ng sakit, nagtagpo ang kanilang mga mata. Doon nakita ni Florencia ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang mabilis na sulyap ng pagkilala. Tila ba nakikita ni Mateo ang sarili niyang mga sugat sa loob ng mga mata ng babae. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Tanong ni Florencia, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na dalangin. You act like you hate me, pero bakit mo ako tinutulungan? Binitawan ni Mateo ang kanyang kamay nang marahas, tila ba napaso siya sa init ng balat ni Florencia. Huwag kang assuming, I just don't want a dead body on my farm. Dagdag trabaho lang yan sa paghuhukay. Tumayo si Mateo at naglakad patungo sa isang lumang bodega sa gilid ng taniman. Bago siya pumasok, lumingon siya. At isa pa, huwag mong masyadong mahalin ang mga gloves na yan. Ang kalyo sa kamay ay mas matibay na proteksyon kaysa sa kahit anong piraso ng tela. Nang makaalis si Mateo, dahan-dahang kinuha ni Florencia ang guwantes ng kanyang ama mula sa kanyang bulsa. Inilapit niya ito sa kanyang ilong. Ang amoy ng tuyong rosas at lupa ay naroon pa rin, isang mahinang halimuyak na nagpapaalala sa kanya na kahit wala na si Don Tomas, ang dangal nito ay nasa loob pa rin niya. Isinuot niya ang guwantes sa ibabaw ng kanyang mga sugat. Maya-maya napansin ni Florencia ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Mateo nang hablutin nito ang kanyang kamay kanina. Isang maliit at kupas na litrato. Pinulot niya ito at pinagpag ang dumi. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Sa litrato nakatayo ang isang batang Mateo, kasama ang isang lalaking may kapangyarihan at yaman, isang lalaking kilalang-kilala ni Florencia. Si Don Manuel, ang ama ni Isabela. Ang lalaking dahilan kung bakit nasira ang buhay niya sa San Isidro. Naramdaman ni Florencia ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Si Mateo ay hindi lamang isang simpleng magsasaka sa Davao. Siya ay may koneksyon sa mga taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Mateo, sino ka ba talaga?
At ano ang tunay mong pakay sa babaeng tinuring na basura ng iyong sariling pamilya? Tiningnan ni Florencia ang bodega kung saan pumasok ang lalaki. Ang katahimikan ng gubat ay tila naging isang mabigat na tanong na humihingi ng kasagutan. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay na hindi sa iyo, Florencia. Ang pag-uusisa ay isang luho na hindi mo kayang bayaran sa lugar na ito. Kung ayaw mong itapon kita pabalik sa kalsada, ibigay mo sa akin ang litratong iyan at kalimutan mo ang nakita mo. Ang boses ni Mateo ay tila isang babala ng paparating na bagyo, mababa gumaralgal at punong-puno ng panganib. Mabilis niyang hinablot ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Florencia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila ba binalasubas ang isang sagradong altar ng kanyang pagkatao. Nakatayo si Florencia sa harap ng bodega. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ang hapdi ng kanyang mga paltos ay tila nawala na palitan ng isang matinding kuryente ng takot at pagtataka. Sa likod ng galit ni Mateo, nakita niya ang isang sugat na mas malalim pa sa anumang peklat sa balat nito. Si Don Manuel, siya ang lalaki sa litrato, hindi ba? Ang pabulong na tanong ni Florencia. Ang kanyang tinig ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. He is the man who ruined my father. He is the reason why Isabella could step on my dignity. At ikaw, sino ka sa buhay niya? Humakbang si Mateo, palapit ang kanyang malapad na dibdib, ay tila isang pader na nagnanais na takpan ang liwanag. Wala kang alam kaya huwag kang magpanggap na naiintindihan mo ako. Ang bawat puno rito ay itinanim ko para burahin ang bawat alaala ng lalaking iyon. Ngayon kung gusto mong makatulong, tumahimik ka at sumunod sa akin. May ipapakita ako sa iyo na mas mahalaga kaysa sa basurang litratong ito. Tahimik na sumunod si Florencia. Nilakad nila ang mas masukal na bahagi ng bundok kung saan ang mga puno ng kakao ay tila mga higanting bantay na balot ng baging. Ang bawat hakbang ni Florencia ay isang pagsubok sa kanyang bagong kalyo. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ginagamit niya ito bilang paalala na buhay pa siya. Nang marating nila ang isang liblib na lambak na tila itinago ng kalikasan, tumigil si Mateo. Itinuro niya ang isang pangkat ng mga puno na kakaiba ang anyo. Ang kanilang mga bunga ay hindi kulay lila o pula kundi isang maputlang dilaw na tila nagniningning sa ilalim ng mga sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon. Criollo de Oro, bulong ni Florencia, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang kanyang kaalaman sa biolohiya na itinuro sa kanya ni Don Tomas noong bata pa siya ay biglang nagkaroon ng buhay. The golden cacao, akala ko ay extinct na ang ganitong uri ng binhi sa Pilipinas. Lumapit si Florencia at dahan-dahang hinaplos ang magaspang na balat ng puno. Naramdaman niya ang isang kakaibang init, tila ba may dugong dumadaloy sa loob nito. Ang halimuyak ng mga bulaklak nito ay matamis at kakaiba, tila amoy ng lupa, pagkatapos ng unang ulan. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya. This is the gold of the forest, pero hindi ko alam kung paano ito bubuhayin ng tama. Maraming taon na silang hindi namumunga ng maayos. They are dying, Florencia. Parang ako, parang ikaw. Tumingin si Florencia kay Mateo. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito, isang kumpas ng pag-asa na nakatago sa likod ng tigas ng loob. I can save them, Mateo. My father taught me the secrets of the soil. Ang mga punong ito kailangan nila ng kalinga, hindi ng galit. Kung papayagan mo akong hawakan ang technical na bahagi, magagawa nating pinakamahal na tsokolate sa mundo ang mga bungang ito. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghuni ng mga kuliglig at ang pagkaluskos ng mga dahon sa hangin. At anong kapalit, tanong ni Mateo? Protection paptatatan. Mabilis na sagot ni Florencia. At ang pagkakataong makita ang pamilya ni Don Manuel na bumagsak sa sarili nilang kasakiman. Gamitin mo ako, Mateo. Gamitin mo ang kaalaman ko para itayo ang isang imperyo na mas malakas kaysa sa kanila. I will be your queen of the forest kung iyon ang kailangan. Ngumiti si Mateo, isang ngiting hindi nakakarating sa mga mata, ngunit puno ng isang mapanganib na kasunduan. Deal. Pero tandaan mo ito, Florencia, sa sandaling magtraidor ka, ang lupang ito na bumuhay sa iyo ang siyang magiging huling hantungan mo. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Inilagay ni Florencia ang kanyang palad sa kamay ng lalaki.
Ang pakiramdam ng kanilang mga kalyo na nagkiskisan ay tila isang sumpa na itinakda ng tadhana. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkakaisa, isang malakas na pagaspas ng mga pakpak ng ibon ang narinig mula sa malayo. Isang tanda na may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa labas ng kagubatan. Ang Criollo de Oro ay nagsimulang mamukadkad, ngunit kasabay nito ay ang pag-usbong ng isang lihim na maaaring sumunog sa kanilang dalawa. Sino ang unang susuko sa init ng paghihiganti? Wala siyang pinagkaiba sa isang pataba Nanay Belen. Florencia is just a means to an end. Kapag namunga na ang Criollo de Oro, ibabalik ko siya sa mga humahabol sa kanya sa San Isidro kung yun ang kailangan para mapabagsak ang imperyo ni Don Manuel. She's a brilliant pawn, nothing more. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng masukal na gubat. Nakatayo siya sa loob ng munting dampa, nakatalikod sa pinto habang kausap ang matandang katiwala na si Nanay Belen. Ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol na walang apela matalim at walang puwang para sa awa. Sa labas, sa likod ng malalaking dahon ng kakao, ay nakatayo si Florencia. Hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng mga sariwang bulaklak na dahan-dahan niyang kinuha mula sa gubat, isang alay sana para sa kanilang unang eksperimento sa polinasyon. Ang kanyang mga kamay na unti-unti nang kinakapalan ng mga kalyo ay biglang nanlamig. Ang maliit na brush na pansangkap niya sa trabaho ay dahan-dahang nalaglag sa malambot na lupa, ngunit hindi niya ito napansin. Ang irony ng sandaling iyon ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Kanina lamang habang pinagmamasdan niya ang masigasig na pagtatrabaho ni Mateo, sa ilalim ng initan naramdaman ni Florencia ang isang pambihirang pintig sa kanyang dibdib, isang pag-asa na marahil sa gitna ng dalawang wasak na kaluluwa ay may mabubuong bago. Ngunit ang bawat salita ni Mateo ay tila isang mantsa na sumira sa napakagandang larawang iyon. Pero Mateo, nakikita ko kung paano siya tumingin sa iyo. Marahan ang boses ni Nanay Belen, tila may pahiwatig ng pagsaway. Ang batang iyan ay wala nang iba pang kakapitan kundi ikaw. Then she's a fool, tang malamig na sagot ni Mateo. Don Manuel is my father, nanay. Ang lalaking pumatay sa dangal ng nanay ko. At itinapon ako sa putik na parang basura. Kung kailangan kong gamitin ang babaeng kinalimutan ng mundo para makuha ang hustisya ko, gagawin ko. Florencia is just a sacrifice for my revenge. Naramdaman ni Florencia ang unti-unting pagguho ng kanyang loob. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng tuyong lupa na biglang nabaon sa baha. Ang bawat alaala ng pag-aalaga ni Mateo sa kanyang mga sugat, ang bawat segundong nagtagpo, ang kanilang mga mata sa ilalim ng buwan ay naging mga abo ng panlilinlang. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng mga bato sa ilog ng Davao. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at humarap sa pinto ng dampa. Nang marinig ni Mateo ang kaluskos ng mga tuyong dahon, mabilis siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang makita ang anyo ni Florencia. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang mahinang heredera na dumating noong nakaraang linggo. Ang kanyang balat ay mas maitim na dahil sa araw, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lamig na mas matindi pa sa galit. So I am just a pawn, Mateo? Ang tanong ni Florencia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat pantig ay tila isang latay ng latigo. Isang pataba para sa iyong paghihiganti, isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng kakao. Hindi tumingin si Mateo sa kanya, sa halip ay ibinaling ang paningin sa malayo. You heard it? There's no point in lying, Pa. Wika ni Mateo, bagaman may kakaibang gumaralgal sa kanyang tinig na hindi niya maitago. Salamat, Pa. Bulong ni Florencia. Lumapit siya kay Mateo, sapat na malapit para maramdaman ang init ng galit nito at sapat na malapit para makita ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng lalaki. Salamat dahil pinaalala mo sa akin na sa mundong ito, walang sino man ang darating para iligtas ako. I have to save myself. Inilapag ni Florencia ang lalagyan ng mga bulaklak sa lamesa nang walang ingay. Ang kanyang paggalaw ay puno ng dignidad, tila isang reyna na tinatalikuran ang isang trono ng mga kasinungalingan. Huwag kang mag-alala, Mateo. Tutulungan pa rin kitang pabagsakin si Don Manuel. Tutulungan kitang buhayin ang Criollo de Oro.
Pero tandaan mo ito, sa sandaling mamunga ang mga punong iyon, hindi ako ang iaalay mo sa kanila. I will be the one holding the knife and I will decide who gets to survive. Tumalikod si Florencia at naglakad palabas ng dampa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, bawat pagkiskis ng kanyang paa sa lupa ay tila isang panata ng kalayaan. Habang lumalayo siya, isang mapait na tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin ng Davao. Hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong pinanday sa apoy ng pagtatraidor bago ito tuluyang maging abo? Huwag mong isipin na dahil nandito ako sa tabi mo, ay nakalimutan ko na ang mga salitang binitawan mo sa dampa, Mateo. I am here because I need your land and you need my mind. Beyond that, we are nothing but two strangers sharing the same hatred. Ang tinig ni Florencia ay malamig pa sa simoy ng hangin na umiihip mula sa kabundukan ng Davao. Nakatayo siya sa gitna ng taniman, ang tanging liwanag ay ang pilak na sinag ng buwan na tumatagos sa malalabay na dahon ng kakao. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na sulo. Ang apoy nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata, tila nag-alab na pagnanais para sa katarungan. Nasa tapat sila ng pinakamatandang puno ng Criollo de Oro. Ito ang gabing kailangang gawin ang proseso ng manual pollination dahil sa ganitong oras lamang bumubuka ang mga masaselang bulaklak nito. Ang bawat galaw ni Florencia ay tumpak, ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay matatag na ngayon. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay nagsisilbing baluti laban sa hapdi ng mga sanga. Nasa likuran niya si Mateo, hawak ang isang mahabang kawayan na sumusuporta sa mabibigat na sanga. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga puno, kundi sa likod ng leeg ni Florencia, kung saan ang ilang hibla ng buhok ay nabasa ng hamog. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib, isang uri ng pagsisisi na hindi niya maamin kahit sa kanyang sarili. Ang pagiging pawn ni Florencia ay tila unti-unting nagbabago sa kanyang paningin. Hindi na ito isang simpleng piraso sa chessboard, kundi ang reyna na kayang bumali sa kanyang sariling depensa. Ang galit ay parang lason sa pananim Florencia. Basag ni Mateo sa katahimikan, ang kanyang boses ay mas mababa kaysa sa dati. Kapag hinayaan mong lamunin nito ang buong puso mo, wala nang matitira para sa ani. I said what I said because I've been betrayed by my own blood. I learned not to trust anyone, especially a woman who looks like she belongs in a palace. Huminto si Florencia sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon, ang liwanag ng sulo ay nagbigay ng mahahabang anino sa kanyang mukha. Palasyo, ang palasyong sinasabi mo ay naging kulungan ko, Mateo. At ang taong pinagkatiwalaan ko ang mismong nagtayo ng bitayan para sa akin. So don't lecture me about trust. Ang pagkakaiba natin, ikaw ay gumagamit ng tao para sa iyong paghihiganti. Ako gagamit ako ng pawis at kalyo para mabawi ang lahat ng kinuha sa akin. Lumapit si Mateo, sapat na malapit, para maramdaman ni Florencia ang init ng katawan nito at ang amoy ng tuyong dahon at tabako na palaging nakakapit sa lalaki. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng mga kuliglig ay naging isang malayong huni. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay tila isang mitsa na handang magliyab sa kaunting pagkakamali. Bumaba ang tingin ni Mateo sa mga kamay ni Florencia. Marahan niyang binitawan ang kawayan at hinawakan ang pulso ng babae. Hindi ito ang pagkakahawak ng isang amo, kundi ng isang lalaking nagnanais na maramdaman ang tibok ng buhay sa ilalim ng balat nito. Ang mga kalyo mo, sila ang saksi sa katotohanan, bulong ni Mateo. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang hinlalaki ang magaspang na bahagi ng palad ni Florencia. Ang hawak niyang sulo ay bahagyang kumiling, ang apoy ay nagbigay ng gintong liwanag sa kanilang magkadikit na balat. You are no longer a tool, Florencia. You are the heartbeat of this farm. And maybe that's what scares me the most. Naramdaman ni Florencia ang isang mabilis na kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang ama. Ang kilig na ito ay nakakatakot. Dahil alam niyang sa likod ng bawat haplos ni Mateo ay may nakatagong patalim. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng saksi ng buwan, hinayaan niya ang kanyang sarili na sumandal ng bahagya sa lakas ng lalaki. Natatakot ka ba na baka sa huli ikaw ang maging pataba sa lupang ito, Mateo? Hamon ni Florencia, bagaman ang kanyang boses ay naging paus sa emosyon.
Natatakot ako na baka kapag natapos na ang lahat ng ito, wala na akong mahanap na dahilan para mabuhay. Maliban sa iyo, ang tapat na sagot ni Mateo, na tila isang sumpa. Biglang isang malakas na kaluskos mula sa madilim na bahagi ng taniman ang bumasag sa kanilang paglalapit. Mabilis na kumalas si Florencia at itinutok ang sulo sa pinagmulan ng tunog. Ang mga mata ni Mateo ay muling naging matalas at puno ng panganib. Isang lalaking nakauniforme ng mga tauhan ni Don Manuel ang lumabas mula sa anino, may hawak na isang canister ng kemikal na tila balak isaboy sa mga masaselang puno ng Criollo de Oro. Ang pananabutahe ay nagsimula na. Mateo, sigaw ni Florencia habang nakikita ang lalaking naghahanda nang sirain ang kanilang huling pag-asa. Humugot si Mateo ng isang itak. Mula sa kanyang baywang, ang talim nito ay kislap ng kamatayan sa ilalim ng buwan. Ang katahimikan ng gabi ay nauwi sa isang tensyon na hindi na kayang itago ng dilim. Ang pag-ibig ba ay sapat na para protektahan ang kanilang pangarap? O ang nakaraan ni Mateo ang siyang susunog sa lahat ng kanilang pinaghirapan? Ang tamis ay para sa mga mahihina, Mateo. Ang tunay na tagumpay ay kailangang may lasa ng pait, dahil doon mo malalasahan ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinuhos natin sa lupang ito. This chocolate isn't just a dessert. It is a testament to our survival. Inilapag ni Florencia ang isang maliit na piraso ng madilim na tsokolate sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan. Ang bango nito ay kakaiba, matapang, may himig ng lupa at may halimuyak ng mga ligaw na bulaklak ng Davao. Ito ang unang bunga ng Criollo de Oro na kanilang pinaghirapang buhayin sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo si Mateo sa tapat niya, ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang kupas na maong. Tinitigan niya ang tsokolate, pagkatapos ay ang mga kamay ni Florencia. Ang mga daliring dati ay kasing puti ng gatas, ay tanso na ngayon, at ang mga kalyo sa kanyang palad ay naging bahagi na ng kanyang kagandahan. Isang kagandahang hindi nakukuha sa mga salon ng Maynila, kundi sa pakikipagtuos sa lupang tigang. Anong itatawag mo rito? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga na pilit niyang itinatago. Sa tingin mo ba ay tatanggapin ng mundo ang ganito kapait na lasa? Kinuha ni Florencia ang tsokolate at dahan-dahang kinagat. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itatawag natin itong kalyo, dahil ito ang tanging bagay na hindi nila nakuha sa akin. I want the people who look down on us to taste the bitterness of our struggle and the richness of our resilience. This is not for the faint-hearted, Mateo. This is for those who know what it means to be broken and rebuilt. Kinuha ni Mateo ang isang piraso at tinikman din ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pait ay unti-unting naging isang malalim at masarap na lasa na nanunuot sa kanyang lalamunan, tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Kalyo ang pag-uulit ni Mateo, tila nilalasahan ang salita. Isang pangalang hinding-hindi nila makakalimutan. Just like you, Florencia. You are the most bitter and yet the most intoxicating thing that ever happened to this farm. Lumapit si Mateo, ang kanyang malapad na anino ay muling binalot si Florencia. You did it. You saved the Criollo de Oro. Pero alam mo kung anong ibig sabihin nito? Di ba the world will start looking for us? Don Manuel and Eduardo, they will see your face on every news outlet. Are you ready to go back to the lion's den? Huminga ng malalim si Florencia. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang kabang nakapagpapahina. Ito ang kaba ng isang mangang aso na nakita na ang kanyang huli. I am not just going back, Mateo. I am going to haunt them. Gusto kong makita nila na ang babaeng itinapon nila sa putik ay siya na ngayong may-ari ng lupang tinatapakan nila. Eksaktong pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok si Nanay Belen na may dalang isang sobre. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. May dumating na sulat mula sa Maynila, isang imbitasyon para sa International Chocolate Festival, at ang pirma sa ilalim ay mula sa Chamber of Commerce, kung saan ang pamilya ni Eduardo ang bida. Nanginginig na kinuha ni Florencia ang sobre. Binuksan niya ito at binasa ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Hindi ito isang simpleng imbitasyon. Ito ay isang bitag. Isang pagkakataon para sa kanyang mga kaaway na muli siyang ipahiya sa harap ng maraming tao
lalo na't kumakalat na ang balita tungkol sa misteryosong reyna ng kakao mula sa Davao. They want a showta. Bulong ni Florencia ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim. Then I will give them the performance of a lifetime. Tumingin si Mateo sa kanya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Florencia bilang suporta. Kung pupunta ka sasama ako, I won't let them touch a single hair on your head. They destroyed the Florencia of San Isidro, but they are not ready for the Florencia of Davao. Ngunit sa likod ng matapang na mukha ni Florencia, naramdaman niya ang isang malamig na hapdi sa kanyang puso. Nakita niya ang isang maliit na note na nakasingit sa imbitasyon, isang sulat kamay na kilalang kilala niya. I know it's you, Florencia. I'm waiting for my thief to come home. Eduardo. Ang tsokolating nasa bibig ni Florencia ay biglang naging lasang-lason. Ang nakaraan ay hindi lamang basta bumabalik. Ito ay naghahanda na para sa huling pagtutuos. Handa na nga ba si Florencia na harapin ang lalaking pumatay sa kanyang ama o ang mga kalyo sa kanyang puso ay magsisilbing hadlang para sa tunay niyang kaligayahan? Siguraduhin niyo lang na ang misteryosong reyna na iyan ay hindi isang hamak na magsasaka na amoy lupa. This is a prestigious event, not a public market. Ayokong madumihan ang pangalan ng ating kumpanya dahil sa isang taga-probinsya na nagpanggap na eksperto. Ang tinig ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa malawak na ballroom ng isang marangyang hotel sa Maynila. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuxedo, ngunit sa kabila ng kislap ng kanyang mga brilyanteng butones, ang kanyang mukha ay halatang pagod at may mga bakas ng bisyo. Ang dati niyang tikas ay tila unti-unting tinutunaw ng stress nang bumabagsak nilang negosyo. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, nakatayo si Florencia. Ang kanyang suot ay isang mahabang vest na kulay itim na gawa sa hinabing hibla ng kakao at sutla, isang obra maestra na nagpapakita ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod, inilalantad ang kanyang matapang na mukha na tila inukit mula sa pinakamahal na kahoy. Ang kanyang mga kamay ay balot ng manipis na telang itim, ngunit sa bawat kumpas niya ramdam ang bigat ng mga kalyong itinatago nito. Nasa tabi niya si Mateo, na mukhang isang ganap na ginoo sa kanyang barong, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib habang nagmamasid sa paligid. Ready, bulong ni Mateo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa likuran ni Florencia upang bigyan ito ng lakas. More than ready, Mateo, sagot ni Florencia. Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang malalim na ilog bago ang isang malakas na agos. Nang magsimula ang programa, isa-isang ipinakilala ang mga pangunahing producer ng tsokolate. Nang tawagin ang pangalang Kalyo, ang lahat ng ilaw ay nakatuon sa pintuan. Dahan-dahang lumakad si Florencia patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng isang ritmo na tila pagtibok ng isang pusong naghihintay ng tamang panahon. Tumigil ang mundo ni Eduardo nang makita ang babaeng nasa entablado. Ang baso ng wine na hawak niya ay bahagyang nayanig. Ang pulang likido ay muntik nang tumalsik sa kanyang suot. Ang babaeng itinaboy nila 5 taon, na ang nakalilipas ang babaeng tinawag nilang magnanakaw, ay nakatayo ngayon sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa industriya, bit-bit ang titulong sila mismo ang nagnanais makuha. Magandang gabi, simula ni Florencia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall sa pamamagitan ng speaker, malinaw at puno ng autoridad. I am Florencia Tomas, the owner of Kalyo, at narito ako para ipakita sa inyo ang lasa ng tunay na dangal, isang bagay na hindi nabibili ng ginto, kundi nakukuha sa bawat kalyo ng pagtitiis. Isang bingi na katahimikan ang bumalot sa ballroom. Ang mga marites na naroon, ang mga dati niyang kaibigan na tumalikod sa kanya, ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, bumaba si Florencia sa entablado. Hindi siya umiwas. Diretso siyang lumakad patungo sa kinaroroonan nina Eduardo at Doña Carmen. Ang matandang babae ay tila nakakita ng multo, ang kanyang pamaypay ay mabilis na ikinukumpas upang itago ang kanyang panginginig. Florencia, ang nauutal na tawag ni Eduardo. Lumapit siya, sinusubukang gamitin ang dati niyang charm na ngayon ay mukhang nakakaawa na lamang. You look different. I mean, you look sophisticated. I knew you would survive.
Tumigil si Florencia sa harap niya. Ang distansya nila ay sapat na para maamoy ni Florencia ang alak sa hininga ni Eduardo. Dahan-dahang itinaas ni Florencia ang kanyang kamay at hinubad ang manipis na guwantes. Ipinakita niya ang kanyang palad magaspang may mga marka ng hirap at may mga kalyo na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ipinahid niya ang kanyang magaspang na palad sa pisngi ni Eduardo, isang haplos na tila isang sampal ng katotohanan. Ang mga kalyong ito, Eduardo, ay nabuo habang ikaw ay nagsasaya sa pera ng tatay ko. Bulong ni Florencia, ang bawat salita ay tila isang lason na ibinubulong sa tenga ng lalaki. Dahil sa iyo, natutunan kong hawakan ang itak kaysa sa alahas. At dahil sa iyo, natutunan kong ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang makita kang ganyan maliit na tatakot at unti-unting nauubos. Huwag kang bastos bata ka, son. Singit ni Doña Carmen, sinusubukang bawiin ang kanyang autoridad. Kahit anong yaman ang meron ka ngayon, magnanakaw ka pa rin sa mata ng San Isidro. Ngumiti si Florencia, isang ngiting punong-puno ng habag. Doña Carmen, ang San Isidro ay matagal ko nang kinalimutan. Pero ang utang nyo iyon ang hindi ko makakalimutan. At alam nyo ba ang bangkong humahawak sa inyong mortgage ay binili ko na kahapon. Ang mukha ni Doña Carmen ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo, tila inaatake ng hika sa gitna ng matinding takot. What do you want, Florencia? Tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Florencia kay Mateo na nasa likuran niya pagkatapos ay muling bumaling kay Eduardo. I don't want your money, Eduardo. I want you to feel how it feels to have nothing. Bukas ang inyong bahay ay hindi na sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. May trabaho akong maiaalok sa inyo sa Davao kung kaya niyo pang humawak ng itak. Sa sandaling yon, isang malakas na kaguluhan ang naganap sa kabilang bahagi ng ballroom. Isang lalaking naka-uniforme ng pulis ang pumasok at lumapit sa kinaroroonan nila. Mr. Eduardo San Jose, you are under arrest for large-scale estafa and falsification of public documents, wika ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Florencia. Hindi ito bahagi ng kanyang plano. Tumingin siya kay Mateo na may isang mapait na ngiti sa mga labi. I told you, Florencia, dubulong ni Mateo sa kanyang tabi. Quitting is for losers, but justice is for those who wait for the right moment to strike. Sino ang nagsumbong? At bakit tila may mas malalim pang plano si Mateo na hindi sinasabi kay Florencia? Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang sa nakita mong pinusasa ng anak ko? You are still the same pathetic girl from San Isidro, Florencia. Isang hamak na magnanakaw na nagbibihis, Reyna. Don't you dare look at me with pity, dahil sa huli ikaw pa rin ang luluhod sa paanan ko para sa iyong kaligtasan. Ang tinig ni Doña Carmen ay parang isang matalim na kuko na kumakalos sa pader ng marangyang hotel suite ni Florencia. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit na nabibitak na. Wala na ang kanyang mga perlas. Ang kanyang suot ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang pagiging master gaslighter ay mas naging matalas sa gitna ng kanyang desperasyon. Nakalubog ang mga paa ni Florencia sa makapal na carpet ng hotel, ngunit ang pakiramdam niya ay tila nakatayo pa rin siya sa mainit at maduming lupa ng Davao. Hawak niya ang isang baso ng tubig, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig ng hindi niya namamalayan. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema, binubuhay ang mga alaala ng gabi sa cathedral. What do you want, Doña Carmen? Mahinang tanong ni Florencia. Ang kanyang boses ay tila isang pagod na buntong hininga. Ubos na ang pera nyo, wala na kayong bahay. Ang anak nyo ay nasa likod ng rehas. Isn't this enough? Hindi pa ba sapat ang 5 taon na pagdurusa ko? Humalakhak si Doña Carmen, isang tunog na tuyo at walang buhay. Lumapit siya kay Florencia, ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa hangin. Suffering, nagpasasaka sa gubat, habang ang pamilya ko ay unti-unting nawawalan ng lahat dahil sa iyong sumpa. At ngayon, kasabot mo ang bastardong si Mateo. You think I don't know who he is? Mateo is the dirty secret of Don Manuel, isang anak sa labas na gustong maghigante. Dahan-dahang kinuha ni Doña Carmen ang isang maliit na brown envelope mula sa kanyang lumang bag at inilapag ito sa lamesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang babala ng kamatayan. Inside that envelope is a story, Florencia. Isang kwento na bukas ay babasa sa lahat ng tabloid sa bansa.
ang reyna ng kakao, at ang kanyang kasabwat isang planong pagnanakaw ng teknolohiya at panloloko sa mga investor. I have documents, real or not, it doesn't matter. Kapag lumabas ito, ang brand mong Kalyo ay magiging simbolo ng kasinungalingan. Your reputation will be buried deeper than your father's grave. Naramdaman ni Florencia ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang mga kalyo ay tila naging mga sugat muli humahapdi sa bawat pintig ng kanyang puso. You wouldn't dare. Madadamay ang pamilya ni Don Manuel. Madadamay si Isabela. Wala na akong pakialam kay Isabela or sa tatay niya binenta na kami ni Don Manuel para isalba ang sarili niya. Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa baliw na determinasyon. But you still have everything to lose. Give me the documents of our house. Iurong nyo ang kaso laban kay Eduardo. Gawin mo iyan o sisiguraduhin kong sa pagtulog mo mamaya ikaw na ang pinakakinasusullamang babae sa buong Pilipinas. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila isang malayo at walang katapusang panaghoy. Tumingin si Florencia sa bintana kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na dahan-dahang namamatay. You really are a monster, bulong ni Florencia. I am a mother defending her cub, Florencia. Isang bagay na hindi mo kailanman mararanasan dahil pinatay mo ang sarili mong ama sa kahihiyan, ang malupit na banat ni Doña Carmen. Mabilis na hinarap ni Florencia ang matanda, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag mong madamay-damay ang tatay ko. You were the one who planted those jewels. You were the one who killed him. Prove it, hamuan ni Doña Carmen nang may mapang-uyam na ngiti. Wala kang saksi, wala kang ebidensya. Ang tanging meron ka ay ang iyong mga kalyo at ang iyong galit. And those won't save you from the headlines tomorrow. Tumalikod si Doña Carmen at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-ukit ng isang panibagong sugat sa pagkatao ni Florencia. Bago niya pa itikutin ang doorknob, lumingon siya. You have until midnight, Florencia, midnight. Kapag hindi tumunog ang telepono ko, asahan mo ang pagguho ng iyong munting imperyo. Nang marinig ni Florencia ang dahan-dahang paglock ng pinto, tila nawalan siya ng lakas sa kanyang mga binti. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang marangyang vest ay nakalatag sa carpet na parang mga pakpak ng isang ibong binaril sa himpapawid. Ang katahimikan ng silid ay naging isang sumasakal na kaaway. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nais niyang tawagan si Mateo, ngunit ang huling sinabi nito tungkol sa pawn at justice ay muling naglaro sa kanyang isipan. Maari ba niyang pagkatiwalaan ang lalaking may sariling agenda? O si Mateo rin ba ang huling pako sa kanyang cruise? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa sahig. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Don't sign anything. Look under the envelope. The past has eyes, Florencia. Dahan-dahang lumapit si Florencia sa lamesa. Sa ilalim ng envelope na iniwan ni Doña Carmen, may isang maliit na memory card. Isang piraso ng teknolohiya na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan o ang huling mitya ng kanyang pagsabog. Sino ang nagpadala nito? At ano ang nakatago sa loob ng card na ito na kayang baguhin ang tadhana ng pamilya San Jose at ng lupain ng Davao Pagkaga. Isang malabong kuha ng video, ngunit sapat na, upang makita ang pinakamaitim na bahagi ng inyong kaluluwa. Ang akala nyo ay lihim na ibinaon sa ilalim ng altar ng San Isidro ngayon ay muling nabuhay upang tapusin ang inyong kasaysayan. Ang boses ni Florencia ay hindi na nanginginig. Habang pinapanood niya ang bawat segundo ng video sa kanyang laptop, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng pamilya San Jose. Sa screen malinaw na nakikita ang gabi bago ang kasal si Doña Carmen na may hawak na isang velvet na supot at si Lina na tumatanggap ng isang makapal na bundle ng pera. Kitang-kita ang pagpapalit ng tunay na gargantilla de oro sa isang huwad na replika. Ang mantsa sa dangal ni Don Tomas ay hindi pala gawa ng tadhana, kundi isang masusing disenyo ng kasakiman. Napasandal si Florencia sa kanyang mamahaling upuan. Ang telang seda ng kanyang robe ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat luhang pilit niyang pinigil sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang kanyang ama
ay namatay para sa isang palabas. Ang bawat kalyo sa kanyang kamay ay tila nag-apoy nagpapaalala sa kanya na ang hustisya ay hindi na isang pangarap, kundi isang sandata na hawak na niya. I thought you were just a farmer, Mateo. But you are a hunter. Bulong ni Florencia nang bumukas ang pinto ng kanyang suite at pumasok ang lalaking naging anino niya sa dilim. Hindi sumagot si Mateo. Humakbang siya palapit ang kanyang mga mata. Ay puno ng isang uri ng pagod na tanging ang mga taong naghintay ng habang buhay para sa paghihiganti ang nakakaalam. Inilapag niya ang isang pahayagan sa mesa. Ang headline ay tungkol sa biglaang pagbagsak ng stocks ng kumpanya ni Don Manuel at ang pagkakastroke nito matapos malaman ang malawakang pandaraya sa kanilang mga ari-arian. Ang toring itinayo sa buhangin ay hindi kailanman tatagal sa harap ng malakas na alon, Florencia. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang malalim na kumpas ng kampana. Lina was the one who sent the card. Bago siya tuluyang lumayas ng bansa dahil sa takot kay Doña Carmen, iniwan niya ang ebidensya sa akin. She couldn't live with the ghost of your father anymore. Bakit ngayon mo lang ito ibinigay sa akin? May halong pait na tanong ni Florencia. You let me suffer. You let me grow those calluses in Davao. Lumapit si Mateo at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang mukha ni Florencia. Ang kanyang palad ay magaspang kasing tigas ng lupang Davao, ngunit ang haplos nito ay tila isang gamot sa sugat ng nakaraan. Dahil kailangan mong maging matatag, ang katotohanan ay hindi nakakapagligtas sa mga mahihina. If I gave this to you years ago, you would have been crushed. But now, look at you. You are the fire that will burn their empire down. Naramdaman ni Florencia ang init ng kamay ni Mateo, ang kaisa-isang bagay na tunay sa gitna ng mundong puno ng huwad na ginto. Ngunit ang kanilang sandali ay muling naputol nang tumunog ang telepono sa loob ng suite. Isang tawag mula sa front desk. Ma'am, may isang babaeng nagngangalang Isabela Manuel na nagwawala rito sa lobby. Pinipilit niyang makita kayo. She's not in a good state, ma'am. Nagsalubong ang kilay ni Mateo. Isabela, ang babaeng naging mitya ng lahat. Pababa na ako niyang maikling sagot ni Florencia. Nang makarating sila sa lobby, bumungad sa kanila ang isang eksenang hindi inaasahan ni Florencia. Si Isabela, ang dating mapagmataas na heredera, ay nakasuot ng isang maruming damit, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa epekto ng ipinagbabawal na gamot at alak. Sumisigaw siya, tinatawag ang pangalan ni Florencia, habang pilit na pinipigilan ng mga security guard. Nasaan siya? Nasaan ang magnanakaw na iyon? Sigaw ni Isabela. Nang makita niya si Florencia, nagpumiglas siya at nagawang makalapit. You did this. Pinatay mo ang daddy ko, sinira mo ang pamilya ko dahil lang sa galit mo kay Eduardo. Tumayo si Florencia nang matuwid ang kanyang presensya, ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang sigaw. Hindi ako ang sumira sa inyo, Isabela. Ang inyong sariling kasakiman ang gumawa niyan. I was just the mirror that showed you who you really are. Mamatay ka rin, akmang sasampalin ni Isabela si Florencia nang mabilis na humarang si Mateo. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Isabela nang may sapat na diin upang mapatigil ito. Huwag mong susubukang hawakan siya, ang malamig na babala ni Mateo. Tumingin si Isabela kay Mateo at sa isang sandali, ang kanyang galit ay napalitan ng isang mapait na tawa. Mateo, ang dakilang tagapagtanggol. Alam mo ba, Florencia, ang lalaking iyan? Ang lalaking pinagkakatiwalaan mo, siya ang may-ari ng lahat ng utang ng daddy ko. He didn't just help you, he orchestrated the bankruptcy of the Manuels so he could own the land we're standing on. You're just a part of his investment, Florencia. A very beautiful investment. Naramdaman ni Florencia ang biglang pagbitaw ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng pagkakaila, ngunit ang katahimikan ng lalaki ay naging isang matalim na kumpirmasyon. Ang toreng buhangin ay hindi lamang pala ang pamilya San Jose. Ang tila matatag na pundasyon ng tiwala ni Florencia kay Mateo ay nagsisimula na ring mabitak. Sino nga ba ang tunay na kakampi? O ang bawat kalyo sa puso ni Florencia ay sadyang itinakda upang muling masugatan ng isang mas malalim na pagtatraidor? Baktakeg. Parang awa mo na, Florencia. Kahit tira-tirang pagkain kahit sa ang sulok ng bodega tatanggapin namin.
Huwag mo lang kaming hayaang mamatay sa gutom sa gitna ng kalsada. We have nowhere else to go. Ang mga boses ni Doña Carmen ay hindi na ang matalim na boses na dumurog sa dangal ni Florencia sa katedral. Ngayon, ito ay isang basag at nanginginig na pagsamo tila isang tuyong dahon na humihingi ng pabor sa hanging nagnanais itong itapon sa putik. Nakaluhod ang matanda sa harap ng gate ng Calio headquarters sa Davao. Ang kanyang mamahaling damit noon ay basahan na ngayon at ang kanyang mga kuko na dati ay laging may pintura ay marumi at puno ng sugat. Sa tabi niya ay si Eduardo na nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Ang lalaking dati ay pangarap ng bawat babae sa San Isidro ay mukhang isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang ulan ay malakas na bumubuhos, ang bawat butil nito ay tila mga latigo na humahampas sa kanilang mga likod ngunit hindi sila umaalis. Nakatayo si Florencia sa ilalim ng isang malaking itim na payong hawak ng kanyang security guard. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa na may borda ng mga bulaklak ng kakao, ngunit ang kanyang aura ay tila isang bundok na hindi matitinag ng anumang bagyo. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay tuyo na, at matitigas isang permanenteng marka ng kanyang tagumpay. Naaalala niyo ba ang sinabi niyo sa akin, 5 taon na ang nakalilipas? Ang tanong ni Florencia, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng ulan, malinaw at puno ng kapangyarihan. Sabi niyo ang isang magnanakaw ay palaging magiging magnanakaw. Sabi niyo ang lugar ko ay sa basurahan. Ngayon sino sa atin ang nasa putik, Doña Carmen Kiron Paciortad? Patawarin mo kami, Florencia. Hikbi ni Eduardo, ang kanyang boses ay humahalo sa tunog ng tubig na dumadaloy sa semento. I was a coward. I let my mother control me. Pero nagbayad na ako. Nawala na ang lahat sa akin. Nawala ang lahat sa iyo dahil sa sarili mong mga desisyon. Eduardo, hindi dahil sa akin, ang mariing sagot ni Florencia. Lumapit siya ng kaunti, sapat na para makita ang panginginig ng dating bida ng San Isidro. Ang tatay ko ay namatay dahil sa kahihiyan na kayo ang gumawa. 5 taon akong nagtrabaho sa ilalim ng araw habang kayo ay nagsasaya sa mga party. Did you ever think about me during those years? Did you ever feel a single ounce of guilt? Walang nakasagot. Ang tanging naririnig ay ang malakas na bugso ng hangin na nagpapadpad ng ulan sa kanilang mga mukha. Mula sa pintuan ng opisina lumabas si Mateo. Nakasandal siya sa haligi, ang kanyang mga mata ay madilim habang pinapanood ang eksena. Ang revelasyon ni Isabela tungkol sa kanyang mga plano ay nakasabit pa rin sa hangin sa pagitan nila ni Florencia, tila isang pader ng yelo na hindi pa natutunaw. Tumingin si Florencia kay Mateo, pagkatapos ay muling bumaling sa 2 taong nakaluhod sa harap niya. May kung anong kumurot sa kanyang puso, hindi ito ang galit na inaasahan niya, kundi isang malalim na pagkamuhi na nauwi sa matinding habag. Ang paghihiganti pala kapag nakamit mo na ay may kasamang kakaibang pait. Hindi ko kayo ipapakulong wika ni Florencia na ikinagulat ni na Doña Carmen at Eduardo. At hindi ko rin kayo hahayaang mamatay sa gutom, dahil kung gagawin ko iyon, magiging kapareho niyo lang ako. Kumuha si Florencia ng 2 piraso ng papel mula sa kanyang folder. Ito ang inyong mga bagong kontrata. Eduardo, kailangan ko ng driver sa farm. Magdadala ka ng mga sako ng kakao araw-araw. At ikaw, Doña Carmen, kailangan ko ng tagabalat at tagapili ng mga bulok na butil sa warehouse. Walang aircon, walang katulong. Kayong 2 ang gagawa ng trabahong kinamuhian niyo noon. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen. Magtatrabaho ako sa warehouse sa dumi at init. Iyan ang trabahong bumuhay sa akin nang itapon niyo ako, ang malamig na sagot ni Florencia. You will earn your keep. Bawat butil ng kanin na isusubo niyo kailangang galing sa pawis ng inyong mga kamay. At bawat araw na makikita niyo ako, maaalala niyo ang bawat kalyo na pilit niyo sa aking ibinigay. Dahan-dahang kinuha ni Eduardo ang panulat at lumagda ang kanyang kamay ay nanginginig. Sumunod si Doña Carmen, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan habang tinatanggap ang kanyang bagong tadhana bilang isang hamak na manggagawa. Nang pumasok si Florencia sa loob ng gusali, sumunod si Mateo. Hinawakan ni Mateo ang kanyang braso sa gitna ng pasilyo kung saan wala nang nakakakita.
You're too kind, Florencia, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Ang mga taong ganyan ay hindi natututo sa awa. They only understand power. Hinarap siya ni Florencia, ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa kaluluwa ng lalaki. At ikaw, Mateo, power lang din ba ang naintindihan mo? Isabella told me everything. You used me to take over Don Manuel's assets. You orchestrated their fall while pretending to be my protector. Tell me, am I also just a part of your acquisition? Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malayo at walang katapusang panaghoy. Isang bagay ang hindi sinabi ni Isabella Florencia, ang mahinang sagot ni Mateo. Humakbang siya palapit hanggang sa maramdaman ni Florencia ang bugso ng kanyang hininga. I planned to use you, yes, but I didn't plan to fall for the woman who became the soul of my land. I own the assets, Florencia, but you own me. Bago pa man makasagot si Florencia, isang malakas na pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo ang narinig. Ang secretary ni Florencia ay tumatakbong, lumapit, ang mukha ay puno ng takot. Ma'am Florencia, si Don Manuel. Tumakas si Isabella sa rehab at dinala ang kanyang ama. May balitang papunta sila sa main farm sa Davao. May dalang gasolinang susunog sa lahat ng mga puno ng Criollo de Oro. Ang puso ni Florencia ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang mga kalyo, ay nasa panganib na maging abo sa loob ng ilang minuto. Sino ang tunay na kaaway? Ang mga taong nakaluhod sa putik? O ang mga taong wala nang mawawala, kaya handang sunugin ang buong mundo? Ang bawat patak ng gasolinang ito ay kabayaran sa bawat luhang ibinuhos ko dahil sa iyo, Florencia. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong magiging abo rin ang lahat ng pinaghirapan mo. I'll burn this forest down until nothing is left but the smell of your failure. Ang boses ni Isabella ay pumailan lang sa gitna ng madilim na taniman ng kakao matinis at puno ng kabaliwan. Nakatayo siya sa gitna ng mga puno ng Criollo de Oro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang bukas na canister. Ang amoy ng petrolyo ay mabilis na kumalat sa mahalumigmig na hangin ng Davao, isang amoy na tila hudyat ng kamatayan para sa mga masaselang puno na itinuturing ni Florencia na kanyang mga anak. Nakarating sina Florencia at Mateo sa lugar. Ang kanilang mga hininga ay gulo-gulo mula sa mabilis na pagtakbo. Sa likuran ni Isabella, nakita ni Florencia ang isang lumang sasakyan kung nasaan si Don Manuel na nakatingin lamang sa labas ng bintana. Nang walang kibo ang kanyang katawan, ay paralisado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Isabella, ibaba mo ang lighter na iyan. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang boses, ay may awtoridad, ngunit may halong takot para sa kaligtasan ng farm. Ang mga punong iyan ay walang kasalanan sa iyo. Ang galit mo ay para sa akin, hindi para sa lupa. Wala na akong pakialam sa lupa. Sagot ni Isabella habang tumatawa ng mapait. Ang lupang ito ang naging dahilan kung bakit mo kami kinalimutan, Mateo. At ang babaeng ito ang nagnakaw ng lahat sa amin. Humakbang si Florencia pasulong, hindi alintana ang panganib. Ang kanyang mga kalyo sa paa ay ramdam ang bawat tuyong dahon na may basang gasoline. Isabella, tingnan mo ang mga kamay ko. Wika ni Florencia, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Ang mga kalyong ito ay hindi nakuha sa pagnanakaw. Nakuha ko ito sa paglilinis ng sarili kong dumi at sa pagbangon mula sa pagkawasak na ginawa niyo. Ang pagsunog sa farm na ito ay hindi magpapabalik sa yaman niyo. Ito ay magbabaon lamang sa inyo sa mas malalim na impyerno. Huwag mo akong pangaralan. Akma nang ititityak ni Isabella ang lighter ng isang anino, ang mabilis na lumabas mula sa gilid ng mga puno. Si Eduardo, ang dating driver na ngayon ay amoy lupa at pawis, ay mabilis na sumunggab sa braso ni Isabella. Ang dalawa ay nagpambuno sa gitna ng basang damuhan. Sa gitna ng kaguluhan, ang lighter ay nalaglag at lumikha ng isang maliit na kislap. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa lupang may gasolina, tila isang naglalagablab na ahas na naghahanap ng mabibiktima. Eduardo, lumayo ka riyan ka, sigaw ni Florencia. Ngunit hindi bumitaw si Eduardo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili niyang maging matapang.
Pinili niyang protektahan ang kaisa-isang bagay na nagbigay sa kanya ng pagkakataong maging tao muli, ang kanyang trabaho sa farm. Itinulak niya si Isabela palayo sa mga puno ng Criollo de Oro, ngunit sa paggawa nito ang laylayan ng kanyang sariling damit ay nadarang sa apoy. Isang malakas na pagbuga ng mainit na hangin ang naramdaman ni Florencia nang lumiyab ang isang bahagi ng damuhan. Mabilis na kumilos si Mateo, hinubad ang kanyang jacket, at pilit na pinukpok ang apoy upang hindi ito umabot sa mga puno. Si Florencia naman ay kumuha ng isang malapit na sako ng lupa at ibinuhos ito sa pinagmulan ng sunog. "Tulong-tulungan niyo ako." Ang sigaw ni Doña Carmen ay narinig mula sa malayo. Ang matanda na kanina lang ay naglilinis sa warehouse ay tumatakbo dala ang mga timba ng tubig, kasama ang iba pang mga manggagawa. Ang mga taong dati ay tinitingnan niya ng may pandidiri ay siya na ngayong kasama niya sa pagliligtas sa kanilang kabuhayan. Matapos ang ilang minutong puno ng takot at usok ang apoy, ay tuluyang napatay. Ang amoy ng nasunog na damo at petrolyo ay nanatili sa hangin, ngunit ang mga puno ng Criollo de Oro ay nanatiling ligtas, nakatayo pa rin ng matuwid, tila mga bayaning hindi natitinag. Si Isabela ay nakasalampak sa lupa, umiiyak at wala ng lakas. Si Eduardo naman ay nakaupo, malapit sa kanya ang kanyang braso, ay may bahagyang paso, ngunit may isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot kundi ng kapayapaan. "Nailigtas ko sila, Florencia." Bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay paos dahil sa usok. "Nailigtas ko ang mga kalyo mo." Lumapit si Florencia kay Eduardo at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. "Salamat, Eduardo. Salamat sa pagpili sa tama." Tumingin si Florencia kay Mateo na ngayon ay puno ng uling ang muka at pagod na pagod. Lumapit si Mateo sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng kanilang mga palad na magkadikit ay tila isang pangako na ang lahat ng dumi ng nakaraan ay dahan-dahan nang nalilinis. "Tapos na ang gulo, Florencia," wika ni Mateo. "Ang Criollo de Oro ay mamumunga na ng mas masagana pagkatapos ng gabing ito." Ngunit habang tinitingnan ni Florencia ang dapit hapon, napansin niya ang sasakyan ni Don Manuel na dahan-dahang umaandar palayo. Sa loob nito, nakita niya ang huling sulyap ng lalaking nagpasimula ng lahat, isang sulyap na tila may dalang isang huling lihim na hindi pa naibubunyag. At sa gitna ng katahimikan, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya at pulis ang narinig mula sa kalsada. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Florencia. Isang maliit na puting sobre ang naiwan ni Isabela sa gitna ng basang lupa, may mantsa ng dugo at gasolina. Binuksan ni Florencia ang sobre at ang kanyang mundo ay muling nayanig sa isang huling katotohanan na hindi niya kailanman inaasahan. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng dugong dumadaloy sa mga ugat ni Florencia? At ang pag-ibig ba ni Mateo ay bunga rin ng isang lihim na connection na mas matanda pa sa kanilang galit? Hindi ang dugo ang nagbubuklod sa atin sa mga taong tinatawag nating pamilya Florencia. Ang tunay na ugnayan ay nasusukat sa bawat kalyo ng sakripisyo na iniwan nila sa ating buhay upang tayo ay maprotektahan. Ang boses ni Mateo ay tila isang banayad na haplos ng hangin sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Nakatayo silang dalawa sa itaas ng burol na nakatanaw sa buong plantasyon. Ang usok mula sa nagdaang sunog ay dahan-dahan nang napapalitan ng halimuyak ng basang lupa at ang manamis-namis na amoy ng mga bulaklak ng kakao. Hawak ni Florencia ang papel na nakuha niya mula sa sobre ni Isabela. Ang mga letra doon na isinulat ng kanyang ina bago ito pumanaw ay tila mga buhay na saksi sa isang lihim na matagal na ibinaon sa limot. Sa sulat nalaman ni Florencia ang katotohanan. Si Don Tomas ay hindi ang kanyang biolohikal na ama. Ang kanyang ina, si Maria, ay ang orihinal na tagapagmana ng lupain sa Davao, kung nasaan ang mga Criollo de Oro. Traidor na kinuha ni Don Manuel ang lahat mula sa kanyang ina, at si Don Tomas, na noon ay isang hamak na tauhan lamang, ang nagligtas kay Florencia mula sa kapahamakan. Pinili ni Don Tomas na palakihin siya bilang sariling anak sa San Isidro, upang ilayo siya sa madilim na anino ng mga Manuel. Naramdaman ni Florencia ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga balikat.
Ang bawat alaala niya kay Don Tomas, ang pagtuturo nito sa kanya tungkol sa mga halaman, ang pagtatanggol nito sa kanya hanggang sa huling hininga ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ang hapdi ng malaman na hindi sila magkadugo ay mabilis na napalitan ng isang mas malalim na pagmamahal. Ang kalyo sa kanyang puso ay nagsimulang lumambot hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagtanggap. He loved me more than his own life. Bulong ni Florencia ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa papel. Tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan para lang manatili akong ligtas. At ako, ginugol ko ang 5 taon sa galit hindi ko namalayan na ang bawat kalyo sa kamay ko ay pagpapatuloy lamang ng kanyang nasimulan. Lumapit si Mateo at sa pagkakataong ito, hindi niya hinawakan ang kamay ni Florencia bilang isang kasosyo, kundi bilang isang lalaking handang makibahagi sa kanyang pasanin. Don Tomas gave you a name and a future, Florencia. At ang pagliligtas natin sa farm na ito kagabi, yun ang huling regalo mo sa kanya. You didn't just save the cacao, you saved his legacy. Tumingin si Florencia kay Mateo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. At ikaw, Mateo? Alam mo ba ito? Kaya mo ba ako tinulungan dahil alam mong ako ang tunay na may-ari ng lupang ito? Umiling si Mateo, ang kanyang mukha ay tapat at walang bahid ng pag-aalinlangan. I found out late. Pero bago ko pa malaman ang tungkol sa titulo ng lupa, nakita ko na ang katatagan mo. I didn't fall for the heirs of Davao, Florencia. I fell for the woman who wasn't afraid to get her hands dirty just to prove her worth. The land is yours, but my heart, it belongs to the woman with calloused hands. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang kilig ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa kanilang mga daliri, habang magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, tila isang canvas na nagpapakita ng bagong simula. Bumaba sila mula sa burol at dumaan sa warehouse. Doon nakita nila si Doña Carmen, na tahimik na nagtatrabaho ang kanyang mga kamay, ay dahan-dahang nasasanay na sa magaspang na butil ng kakao. Si Eduardo naman ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitang nasira ng apoy. Wala na ang mapagmataas na aura ng mga San Jose, ang natira ay ang mga taong nagsisimulang matuto ng tunay na halaga ng paggawa. Ma'am Florencia. Tawag ni Eduardo, tumigil siya sa kanyang ginagawa at yumuko bilang tanda ng paggalang. Ang mga puno sa bandang timog, ligtas silang lahat, salamat sa pagkakataong ito. Tumango lamang si Florencia. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ng kanyang bukas. Ngunit habang papasok sila sa main office, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Lumabas ang isang abogado may dalang isang dokumento na may selyo ng korte. Miss Florencia Tomas, tanong ng abogado. I am here on behalf of Don Manuel. Bago siya pumanaw kaninang madaling araw, iniwan niya ang isang huling testamento at ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian kabilang ang mga shares sa San Isidro ay ipinangalan niya sa iyo bilang bahagi ng kanyang restitution. Nanlaki ang mga mata ni Florencia. Ang hustisya ay dumating sa paraang hindi niya inaasahan. Ngunit kasabay nito ang abogado ay may iniabot na isa pang maliit na sobre. At ito naman ay mula kay Isabella. She wanted you to have this before she faced her charges. Binuksan ni Florencia ang sobre at nakita ang isang susi. Ang susi ng lumang mansyon sa San Isidro. Ang mansyong kinuha sa kanya ngayon ay bumabalik na. Tumingin si Florencia kay Mateo. The journey isn't over yet, is it? It's just the beginning, Florencia, sagot ni Mateo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isa sa paglalakad sa masukal na daan. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakasabit. Handa na nga ba si Florencia na bumalik sa San Isidro at harapin ang mga taong nagtaboy sa kanya? O ang Davao na ang magiging habambuhay niyang tahanan? Ang bawat butil na hawak mo ngayon, Eduardo, ay hindi lamang basta produkto. Ito ang patunay na ang lupang diniligan ng luha at pawis ay hindi kailanman magkakait ng biyaya sa mga taong marunong magpakumbaba. Look at your hands. Are you still ashamed of those calluses? Ang tinig ni Florencia ay malumanay, wala na ang talim ng galit na dating namamayani sa kanyang boses. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na patuyuan ng kakao,
kung saan ang libu-libong butil ng Criollo de Oro ay nakalatag sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang halimuyak ng fermenting cacao ay nanunuot sa bawat sulok ng farm, isang amoy na para kay Florencia ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango sa Maynila. Si Eduardo na ngayon ay nakasuot ng simpleng kamiseta at may suot na sombrero ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Ang mga palad na dati ay kasing lambot ng seda ay puno na rin ng mga kalyo. Tumingin siya kay Florencia at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay malinis at walang itinatagong panlilinlang. Hindi na Florencia siyang mahinang sagot ni Eduardo. Ang mga kalyong ito ang nagturo sa akin kung paano maging tunay na lalaki. Salamat dahil hindi mo kami hinayaang mabulok sa sarili naming kasalanan. Sa di kalayuan nakita ni Florencia si Doña Carmen. Ang matanda ay nakaupo kasama ang ibang mga kababaihan sa farm, masigasig na naghihiwalay ng mga dekalidad na butil. Wala na ang kanyang marangyang terno. Suot niya ay isang simpleng duster at isang bandana. Nang magtama ang kanilang paningin, bahagyang ngumiti ang matanda at tumango, isang tahimik na pagkilala sa bagong reyna ng kanilang buhay. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng rehas, kundi sa anyo ng pagbabago ng puso. Naglakad si Florencia patungo sa pinakamatandang puno ng kakao, kung saan naghihintay si Mateo. Ang lalaki ay nakasandal sa puno, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na tanawin ng Davao. Nang lumapit si Florencia, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay, pinagsasama ang kanilang mga kalyo sa isang mahigpit na pagkakahawak. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo. Handa na't sagot ni Florencia. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Florencia sa San Isidro. Ngunit hindi siya bumalik bilang ang magnanakaw na itinaboy ng lahat. Bumalik siya bilang ang babaeng nagdala ng karangalan sa kanilang bayan sa buong mundo. Ang mansyon ng mga Tomas ay muling binuksan, ngunit hindi para sa mga party ng mga elite, kundi bilang isang eskwelahan para sa mga lokal na magsasaka ng kakao. Naglakad si Florencia patungo sa sementeryo, bitbit ang isang espesyal na kahon ng Calio chocolate. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng puntod ni Don Tomas, na ngayon ay napapalibutan na ng mga sariwang rosas. Papa, narito na ako, bulong ni Florencia habang hinahaplos ang malamig na marmol. Nabangon ko na ang ating pangalan. At alam ko na ang lahat. Salamat sa pagpili sa akin. Salamat sa pagiging tunay na ama. Ang simoy ng hangin sa San Isidro ay tila sumagot sa kanya, isang mahinang bulong na tila nagpapahiwatig ng kapayapaan. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naglaho. Naramdaman ni Florencia ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Si Mateo. Hindi ito nagsalita, sa halip ay tumayo lamang sa kanyang tabi, nagsisilbing matatag na haligi sa gitna ng kanyang emosyon. Dito ba tayo mananatiling? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa malawak na lupain ng San Isidro. Hinarap siya ni Florencia, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Ang puso ko ay nasa Davao, Mateo. Doon tayo nagsimula sa putik at doon tayo patuloy na mamumunga. Ang San Isidro ay alaala na lamang ng aking pinagmulan, ngunit ang Davao ang ating kinabukasan. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isang maliit na singsing mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ginto at walang malaking brilyante. Ito ay yari sa matigas na kahoy ng puno ng Criollo de Oro na pinakinis ng husto hanggang sa magmukhang isang mamahaling hiyas. Florencia Tomas. Ang panimula ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na pagmamahal. Ang mga kamay mo ay puno ng kalyo at ang puso mo ay dumaan sa apoy. Wala akong may aalok na palasyo, kundi isang buhay na puno ng katapatan sa ilalim ng sikat ng araw. Pakakasalan mo ba ang isang magsasakang tulad ko? Isang masayang tawa na may halong luha ang kumawala sa mga labi ni Florencia. Isinuot niya ang singsing at sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw sa tamis ng kanilang kasalukuyan. Oo, Mateo, pakakasalan kita dahil sa pagitan ng ating mga kalyo doon ko natagpuan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Magkayakap silang dalawa habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw. Ang kwento ng kalyo ay hindi lamang kwento ng tsokolate, kundi kwento ng isang babaeng piniling maging matatag sa gitna ng bagyo at sa huli ay nakahanap ng kanyang sariling langit sa gitna ng lupa.
Lumipas ang 5 taon at ang hangin sa Davao ay tila naging mas matamis dala ang halimuyak ng mga hinog na kakao at ang sariwang amoy ng pag-asa. Ang plantation ng kalyo ay hindi na lamang isang lupain ng mga puno. Ito ay naging isang santuwaryo para sa mga pusong nagnanais na bumangon mula sa pagkawasak. Ang bawat sulok ng farm ay saksi sa isang kwento ng pagbabago kung saan ang bawat kalyo sa kamay ng mga manggagawa ay itinuturing na isang medalya ng karangalan. Nakatayo si Florencia sa beranda ng kanilang bagong bahay, isang simpleng tahanan na yari sa matitibay na kahoy at bato na napapalibutan ng mga mabulaklak na kriolyo de oro. Ang kanyang suot ay isang malambot na bestidang pambahay, ngunit sa kanyang mga daliri ay nagniningning pa rin ang singsing na yari sa kahoy. Ang kanyang mga palad bagaman hindi na kasing aspalto ng dati, ay nananatiling may bakas ng kanyang nakaraan. Hindi na niya ito ikinakahiya. Sa halip hinahaplos niya ito nang may pagmamalaki habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Tomasito na masayang naglalaro sa damuhan. Isang pamilyar na tunog ng makina ng truck ang narinig mula sa gate. Si Eduardo iyon na ngayon ay lead supervisor na ng logistics. Ang kanyang katawan ay naging mas matatag dahil sa 5 taon ng tapat na paggawa. Nang bumaba siya sa sasakyan upang ibaba ang mga sako ng ani, tumigil siya sandali at kumaway kay Florencia nang may tapat na ngiti. Wala na ang anino ng pagtatraidor sa kanyang mga mata. Ang natira ay ang isang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng mga sako ng kakao. Sa dulo ng warehouse nakita ni Florencia si Doña Carmen. Ang matanda ay tila naging lola na ng buong farm. Siya ang namamahala sa pagtuturo sa mga bagong manggagawa kung paano kilalanin ang pinakamagandang butil. Ang kanyang mga kuko ay wala ng pintura, ngunit ang kanyang mga kamay ay bihasa na sa paghawak sa biyaya ng lupa. Minsan nakikita ni Florencia si Carmen na nagkukwento sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng katapatan. Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari para kay Florencia. Ito ay isang dahan-dahang proseso na tila pagpapatuyo ng mga butil sa ilalim ng araw, unti-unti masakit, ngunit nagbubunga ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa galit. Naramdaman ni Florencia ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng lupa at tsokolate ay agad niyang kinilala. Si Mateo. Inihilig ni Florencia ang kanyang ulo sa balikat ng asawa ni Nanamnam ang katahimikan ng hapon. Iniisip mo pa rin ba ang San Isidro? Ang mahinang tanong ni Mateo habang hinahalikan ang kanyang buhok. Minsan, sagot ni Florencia ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Pero hindi na dahil sa sakit. Iniisip ko ang San Isidro dahil doon ko natutunan na ang dangal ay hindi sa pangalan o sa yaman. It's in the calluses of our hands and the purity of our hearts. Mateo, we've come a long way from that church altar and the mud of Davao. At mas malayo pa ang ating lalakbayin, Florencia, at tugon ni Mateo. Ang kalyo ay hindi na lang basta chocolate. It's a legacy. Ang ating anak lalaki siyang alam na ang bawat butil ng tsokolate ay may kwento ng pagsisikap. Tumingin si Florencia sa abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong plantasyon. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng layunin. Sa loob ng 5 taon, napatunayan niya na ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang mamuhay ng may dignidad at magmahal ng walang takot. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, isang kapayapaang kasing lalim ng mga ugat ng kanyang mga puno. Napatawad na ba niya ang kanyang sarili? Oo, dahil tinanggap niya na ang bawat sugat ng nakaraan ay kailangan upang mabuo ang babaeng kinakatawan niya ngayon. Ang aral na nais niyang iwan sa mundo ay simple. Huwag matakot sa hirap, huwag matakot sa kalyo. Dahil sa bawat hapdi ng paggawa doon, nililinis ang ating pagkatao. Ang bawat pagkatalo ay isang pagkakataon lamang para sa isang mas masaganang ani. Habang dahan-dahang bumabalot ang dilim sa paligid, ang halimuyak ng tsokolate ay nananatiling matapang sa hangin. Ito ang halimuyak ng isang bukas na hindi na kailanman mababahiran ng anino ng kahapon. Ang kwento ni Florencia ay tapos na, ngunit ang kanyang alamat ay habambuhay na mananatili sa bawat butil ng kalyo na matitikman ng mundo. Sa paglubog ng araw sa plantasyon ni Florencia at Mateo, baon natin ang aral na ang bawat pait ng kahapon ay may hatid na tamis sa hinaharap. Ang halimuyak ng tsokolate
ay mananatiling paalala na ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa kislap ng kanyang korona, kundi sa tibay ng kanyang mga kalyo. Mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling hininga ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na ang madilim na bahagi sa katedral, kung saan ang pangarap ni Florencia ay dinurog ng pagtatraidor, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot. Marahil ay katulad ni Florencia, marami sa atin ang nakaranas na ring malugmok at mapagbintangan, ngunit ang kwentong ito ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi itinatakda ng paninira ng iba. Ang bawat salita at damdamin sa nobelang ito ay hinulma ko ng may malalim na pagninilay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang piniling tumayo sa gitna ng unos. Ang buhay natin ay parang butil ng Criollo de Oro. Kailangan nating dumaan sa matinding init ng pagsubok at sa mapait na proseso ng pagbabago bago natin mailabas ang tunay nating halimuyak. Ang mga kalyo sa ating mga kamay at puso ay hindi kapintasan, kundi sila ang ating mga medalya ng tagumpay, ang patunay na tayo ay lumaban at nagwagi. Nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa kalagayan ni Florencia, magagawa niyo rin bang bigyan ng pagkakataon ang mga taong sumira sa inyong buhay o mas pipiliin niyo ang hustisyang nasa loob ng rehas? Napakasarap isipin na sa gitna ng ating pakikinig, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataong pag-isipan ang ating sariling mga desisyon. Saan niyo nga pala pinapakinggan ang kwentong ito? Baka kayo ay nagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng damit, o marahil ay nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Mangyaring mag-iwan ng comment sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Naway manatili kayong matatag puno ng pag-asa at laging may dangal sa bawat hakbang. Pagpalain kayong lahat. Pamagat ng kwento ang tamis ng mga kalyo. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.